Hello everyone and welcome back to my YouTube channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay tungkol dito kay Jesus Escudero at sa mga senador na gustong ipabasura ang impeachment ni VP Sara or impeachment na laban dito kay VP Sara. Mga hinayupak pala itong mga senador na to nakakapikon na eh. Yan ba yung mandato nila na obligasyon nila? Is that the constitutional mandate ng mga senador na kung sino yung tatayong husgado sa impeachment trial ay talagang harapan o hayagan na haharangin nila yung impeachment na laban dito kay VP Sara. Umpisa natin dito kay Jesus Escudero. Ito, nakakapikon na rin to eh. Sumobra na yung kayabangan sa katawan. Marami na itong nilabag eh. Unang-una, dun sa dapat sinasabi sa linyang batas na pagka natanggap ang article of impeachment ng sa Senado ay kailangan maumpisahan kaagad. So, yun yung sinasabi ng forthwith proceed. Pero itong si Jesus Escudero, ang ikinatwiran niya noon ay hindi naman nakalagay doon ang immediately. So parang may pa-philosoph pa eh at nagmamagaling. At kung nga, itong mga majority sa Senado ay nakakalyado niya. So, walang nangyari dun sa nakasaad sa ligang batas na forthwith proceed. So, nanaig yung decision niya na hindi daw naman immediately yung nakalagay dun sa ligang batas. So doon pa lang nakakapikon na eh. Tapos ngayon ayun, gumawa siya ng sarili niyang calendar para matenga ng ilang buwan itong impeachment trial ni laban kay Sara Duterte. At yun nga, gumawa siya ng schedule na pagbalik ng Senado, doon na lang nila uumpisahan. At yan ay nabanggit niya na June 2. Ang kaso, bago 3 days bago dumating yung June 2, iniba na naman yung schedule. Ginawa na naman yung June 11. So, nakakandismaya na at nakakapika na itong si Jesus Escudero. May kayabangan na to sa katawan eh. Kada pa-press ko niya, panayang pa-cute. Akala mo naman napaka-cute, putay na. Pasensya na sa talagang nakakawisit at mapapa-PI ka talaga eh dito sa mga pinaggagawa ng mga senador na to. Lalong lalo na yan si kay Jesus Escudero.
masyado na niyang ginagago ang sambayan ng Pilipino. Na akala mo ba siya lang yung nakakaintindi kung ano ang nakasaad sa ligang batas. Niloloko niya yung mga Pilipino eh. Siyempre, yung katulad kong ordinaryong Pilipino na hindi ganong naintindihan ng batas, ay maniniwala tayo sa sinasabi nitong si Jesus Cudero na kung anong sabihin niya ay akala natin ay totoo. Pero kahit na ordinaryong mamamayan tayo at hindi tayo abogado, kailangan nating aralin din kung ano yung nakasaad sa ligang batas at sa pakikinig natin sa mga dalubhasang abogado o yung mga dating justice sa Supreme Court Justice, na ang kanilang sinasabi ay marami lang nilabag itong si Jesus Cudero. Unang-una doon sa forthwith proceed na dapat na sa pagkatanggap nila nung article of impeachment dapat sana na umpisa agad kahit na nakabreak ang Senado kung ano pa man. Dahil yan yung nakalagay nga doon yung forthwith proceed. Kung hindi tayo ganong ganyang kadalubhasa sa mga batas, ang pagkakaala ni Jesus Cudero ay tayo ay napakabobo at hindi natin naiintindihan ng saligang batas. Doon pa lang may nilabag na to si Jesus Cudero. Tapos ito na naman yung pagpalit niya ng date, instead of June 2 ginawa na naman yung June 11. At ang katwiran niya i-priority daw yung mga na binbin na batas. Ba't yun ang ipapa-prioritize mo? Kasi ang sinasabi sa ligang batas, sa pagkakaintindi ko, once na natanggap mo yung article of impeachment o meron mang nakabinbin dyan na batas or may business man kayo dyan sa Senate, ang nakalagay doon, ipagwalang bahala nyo muna yon yung nakabinbin na batas yun, at i-prioritize itong article of impeachment. Kasi natanggap nyo na nung ginawa nitong ni Jesus Cudero, tinahinga niya ng ilang buwan. Tapos ngayon, pinalitan na naman niya yung date na instead of June 2, ginawa na naman ng June 11. So, nakakagago na itong ginagawa ni Jesus Cudero. At bukod pa dyan, may mga senador na gustong ipabasura itong impeachment laban kay VP Sara. Itong mga senador na din to, sandamukal na hinayupak din to mga to na papabor na harangin yung impeachment. Anong klaseng senador na meron tayo kung ganito yung mga senador natin? Pansarili nila ang iniisip nila
Ano ba yung mandato nila? Ano ba yung constitutional mandate nila? Anong obligasyon nila? Lalo na dyan sa impeachment na yan. Sila yung tatayong judges pagdating ng impeachment trial. Ay binibitin nila na wag munang umpisahan para may pwede silang katwiran na kesyo mauubos ng oras kasi nga by June 30 ay tapos na yung 19th Congress. Malamang yun na yung magiging katwiran itong mga abogado, itong mga senador na mga roplax din Kasi yun ang pagkakaintindi nila siguro at yun ang gagawin ng issue para hindi matuloy itong impeachment laban kay BP Sara. Hindi man ako abogado o hindi man ako senador, ang pagkakaintindi ko dyan, ang Senado ay continuing body. The Senate is the continuing body. Kung ano ba yung ibig sabihin nun? Pagkakaintindi ko lang Kasi kung yung Senate naubusan man ng oras dito sa 19th Congress ay pwede namang ipagpatuloy yan sa 20th Congress. Kasi nga continuing body, yun ang pagkakaintindi ko Although hindi naman ako abogado. Gusto ka lang din maintindihan itong mga senador na naging senador pa naman iba yung pagkakaintindi nila at isa pa hindi yata nila may yung mandato nila kasi biruin nyo tatayo silang bilang husgado pagdating sa impeachment trial pero kaya sila hayagan silang na kanilang haharangin ang impeachment. Hindi ba naman mga hinayo pa kayang mga senador na yan na gustong ipabasura yung impeachment. Nakakadismaya at saka nakakapikon na itong mga to. Sila tumakbong senador para lang sa pansarili nilang pansarili nilang agenda. O para sa ang kanilang pagsisilbihan lang ay itong mga Duterte. Yan yung mga senador na yan Hindi nila pagsisilbihan ang sambayan ng Pilipino, kundi ang kanilang pagsisilbihan ay ang mga Duterte. Ang titigas ng mga pangatong mga tayo. Kapal ng mukha. Lalo na to si Amy Marcos. Isa ding tumatandang paurong. Siya pa nga itong tuwan-tuwa at saka pinagmamalaki niya na talo na daw. Talo na daw yung pro-impeachment. Biruin mo yun? May senador bang ganyan? Halos magkakasama sila Ito si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, Tolentino, at saka marami pa dyan. Yung iba nga dyan, kapartido ng alyansa. Pero sa ngayon,
lumalabas na yung yung kulay niya dahil may pansariling pansariling hinahangad. Kaya kapal na mukha nito mga senador na tayo. Dapat sana i-abolish na yung senadong yan. Ngayon, kung itong mga senador na to at ipipilit na ganyan yung gagawin nila, siguro naman ang taong bayan hindi naman sila papayag na gano'n na lang na gagaguhin itong mga senador na to. Buti pa nga itong si Senador Coco Pimentel at saka si Rizon Taveros. Pero yung the rest of the senator, mga yan mga hinayupak yan. Yun siguro yung magandang term na gamitin. Although hindi dapat, pero nakakagalit dito sa mga pinagagawa nila. Tignan natin kung ito ba ay pagpapatuloy nila sa kakapalan ng mukha nila na dapat sana ay hindi sila umaktong ganun na kumbaga haharangin nyo o ipapabasura nyo yung impeachment na yan laban kay Sara Duterte. Kumbaga pa pumapayag kayo na winawalang hiya kayo o winawalang hiya tayo nitong si Sara Duterte. Mga roplocks kayo na mga senador na pumapabor dyan na harangin yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. At yun, sige lang at siguro naman tao na ang tutugon o sambayan ng Pilipino na ang kikilos dahil masyado ng garapal itong mga senador na to garapal na pinagagawa nila, mga tigas na pagmumukha nila. Hindi na nila sinusunod kung ano yung ang kanilang sinumpaan na bilang senador. Dahil sa kakapalan ng mukha nila hindi na sila tinatablan. At yun, kung ipagpapatuloy nila nito ang gawain nilang ganito mag people power para may abolish na lang yung senadong yan. Mga hinayupak yung mga senador na yan na gumagawa ng ganyan. Lalong-lalo na itong si Escudero. Itong si Jesus Escudero. Ayun mga kapatid, yun. Sana patuloy ho tayong magmatyag dito sa galawan nitong mga senador na to at lalong-lalo na itong si Jesus Escudero. At yun, kailangan nating magsama-samang lumabas at protesta dito sa pinagagawa ng mga senador na to. Yan lang siguro yung kailangan nating gawin. Alright, so yun, hanggang dito na lang at yun, sana huwag niyong kalilimutan mag-subscribe, mag-like and share at mag-comment na rin kayo sa comment section. Maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.